Okay, so practice problem tayo guys. Problem 1, highway segment follows the Green-Shields linear speed density model. By the way guys, for your information, pinag-generate ko lang to kay ChatGPT. So para at least mas updated yung mga problem solving natin nila. Mahirap din kasi maghanap ng, kasi sa libro, pinagbabasihan ko, isa lang yung example, lugi. So dito na lang. So mayroon daw tayong highway segment follows the Green-Shields linear speed density model where free flowing speed is 90, then jam density is 150, okay? Number 1, derive the flow density equation. So number 1 na tayo. Alam naman natin na mayroon tayong Green-Shields linear equation na mu. Tapos yung isa, Q is equals to UK or mu K. Okay, combine na natin yan. So, ang goal ko dito, alisin ko lang kasi dito ay, ang goal natin ay maging flow density, di ba? Flow density. Traffic flow, Q, and then density, K. Alisin ko si mu. So, si Q equals, yung mu natin ay mu F 1 minus K, Kj. And then yung K. So, ito yung na-substitute. And then, ito na po yung ating equation. Okay, number 2 na tayo. Determine the density at maximum flow. Maximum flow. Yung ibig sabihin po ng maximum flow ay wala pong, base po sa ating graph noon ay ito yung capacity. Ito po yung highest possible na traffic flow. So, ano daw to? So, gamitin lang natin itong formula. Q cap equals mu F and then K cap minus K cap squared. Yan. Yung mu F natin, 90. K cap, 150. Ay, wait lang. Kg pala yun. Ano yung K-cup natin? Yan yung problema. Naalala ko guys na yung ating K-cup pala ay Kj over 2. Isn't it? Diba? Kung nakalimutan natin, kung ipasigurado natin, i-derive natin to maging dq over dk. So, mu f 1 minus 2k kj and equals to 0. So, maging 0 equals 1 minus 2k kj. So, our k is doon Kj over 2 nga. Alright, so kunin na natin si K-cup. So si K-cup ay ito pala K-cup to kasi na-derive na. Kung naging 0 ang slope, ibig sabihin K-cup na yung ating K. Kasi nasa tuktok na tayo ng curve, diba? So, yung K-cup natin is 150 divided by 2 is 75. Q-cup therefore is
I-calculate na to. Okay, so in a 90 multiplied by 75 minus 75 squared 150. So 3375 yung ating QCAP. Yung units niya, vehicle per hour. Ito palang KCAP, hindi pala per hour to, per kilometer pala. So yung QCAP, ito na yun. Oops, ano nangyari? Number 3. So tingnan natin yung sa PowerPoint. Alam ko na yung density at maximum flow, yung KCAP is 75 nga. 75. Ito yung ating sagot kanina. Number 2 yun, di ba? So number 3 is, ano yun? Qmax or maximum flow. Yung maximum flow, ito yun. QCAP yun. And then, determine the corresponding speed at capacity naman. So, yung corresponding speed is at capacity. Yung corresponding speed na hinahanap, yun yung mu cap naman. Eh, alam naman natin na Q cap is mu cap times K cap. Ito yung relationship ng tatlong magbabarkada na sinasabi ko noon. 3375 is equals to yan. So 45 kilometer per hour. O, di ba? 45. Ganun lang kadali, guys. Basta, kung na-derive nyo yung formula, na-try nyo na-derive yan, madali na to ma-memorize yung mga formulas natin. Try nyo i-derive. Okay, next problem. Ito, galing to sa libro. Problem 2. Sabi niya, a section of highway is known to have a free flow speed of 55 miles per hour and a capacity of 3,300 vehicle. Ang free flow, yun yung mu F, 55. Tapos yung capacity daw, kung nakita mo na ang capacity na ay vehicle per hour, ibig sabihin nun, yun yung K. I mean, Q pala yun kasi per hour, hindi siya per kilometer or, yeah, or per miles. Ito yung Q cap, guys, kasi capacity. Ibig sabihin ng capacity yun. So, in a given hour, 2,100 vehicles were counted at a specified point along this highway section. Wala siyang sinabi kung capacity yun, ha? So, binilang lang nila. So, ito daw yung ating in a given hour. Ibig sabihin, 2,100 vehicle per hour, yung sa isang oras daw, yung nabilang nila. Ano lang yun? Q lang yun. So, if the linear speed density relationship equation applies, what would you estimate the space mean speed of these 2,100 vehicles to be? Given, ilista muna natin ang given. Yan po yung unang step na gagawin natin. Yung free flowing speed ay 55 miles per hour or per edge. And then yung ating Q cap, kasi sabi niya capacity, and a capacity of 3,300 vehicles per hour. Tapos, meron ba daw tayong na-measure na? 2,100 vehicles sa isang oras. Okay? So, if the vehicle, kung nag-a-apply daw yung Green-Shields model, okay,
Kung na-apply daw yung Green-Shields model na yung mu is equals to mu f 1 minus k kj, kung ito daw gagamitin natin kung nag-a-apply daw yan. So, anong kinukuha? Kinukuha dyan ay yung kj and mu. What would you estimate the space mean speed na mu? Tapos, space mean speed lang pala. Okay. Got it. Meron tayong mu f, pero wala tayong kj and k. Yun ang problema. Pero alam natin na meron tayong equation na mu ay q is equals uk. And pwede naman natin gawing q cap is equals mu cap k cap yan. And so yung q cap na to magiging 3,300. Pero yung mu cap pangit. Kaya kailangan wala natin, alisin muna si mu cap, i-substitute ko to. So maging q cap equals mu f 1 minus k cap na yun over kj times k cap. Tapos yung q cap na to and then mu f 1 minus k cap. K cap. Eh, yung K cap pala natin guys is, di ba yung K cap natin ay, kung naalaman mo, ito yung kj over 2. So, pwede natin ilagay dito, kj over 2 or, kasi kung kj to over 2, anong mangyari? Maging 1/2 lang yan. Okay? And then, ito naman, kj over 2 lang. Okay, so after that, kj na natin ay uh, 55 divided by 2. 240. So ang ating kj 240 vehicle per hour. Correct ba? Oh, okay, so tama naman. kj natin is 240. And kunin na natin si speed. Okay, so ito si speed. Mu ay 55 tapos 1 minus ano yung k natin? Wala pala tayong k. Pero ang alam ko, galing din yan sa relationship ng magbabarkada na si mu, q is uk. So, ang k natin dyan ay q over mu. So, 1 minus, medyo komplikado pala to, no? So, alisin ko na lang yan, i-rewrite ko na lang. So, u is equals mu f 1 minus q mu kj and then multiply both sides by mu para maging mu squared to. Then mu f. Yan. After this, simplify natin. Wait lang. Oo, ganun talaga yun. So,
Dito na lang mu f. Tapos mu minus q kj. Okay, simplify. Mu squared mu f minus mu multiplied by negative kj equals q. Okay, so yung q natin ay 2, 1. Ito 240. Yung mu f natin ay 55. Ulit yung q. Alright. Now, i-divide natin maging mu squared 55 minus mu. Shortcut ko na lang, so maging plus 2100 240 equals 0. Yun. So, maging mu1 natin ay 44.08 miles per hour. And then mu2 is 10.92 miles per hour. Ano yung sagot dyan? Yun ang tanong. So, sabi niya dito yung maximum flow is 55. And I mean yung maximum flow, free flowing speed. And meron tayong 55 yun, di ba? So 55 yung mu f natin. Tapos meron tayong 44 and 10 na hindi. Actually, pwede na pala sila. Either na lang. Ito yung dalawa. Kasi at least hindi sila na mag-pass kay mu f para hindi siya illogical. Kung tignan natin yung sagot, 44.08. So at least andito yung sagot. Ba't kaya na hindi sinagot tong 10.92? Okay, so para sa akin guys, pwede yung dalawa. Kasi kung tutusin, ito ay mu and q. And magiging ano to? Traffic flow and ano to? Traffic flow and speed. Traffic flow and speed. Ganito yun. So at Q equals 2100, siguro andito yung Q, 2100. Andito, dalawa yung sagot. Ito yung mu1, ito yung mu2. So either na lang sa dalawa, guys. Okay? Yun na yun.